Welcome to Donmar TV News Channel. Ito. Incompetence on the part of, I believe, Secretary Tugade because it's already 4 years into the Duterte administration at wala pa rin nagawa si Tugade para sa pag-improve ng NAIA. In fact, yung mga improvements dun sa NAIA were from the previous administration. Ang lupet, ano? Sabi niya, incompetent daw si Sec Tugade. Okay? Pangalawang sinabi niya, wala daw itong nagawa at yung mga nagawang pagbabago sa NAIA, panahon pa daw nung nakarang administrasyon. Nasayang daw yung oras. Ngayon naman, kasi ganito Itong si Nograles, binabanatan niya kesyo mawawala ng trabaho. Yung mga tao daw pagka pinasok ng Megawide dito. Sabi ko, paano mawawala ng trabaho? May gagawa. Pangalawa, ang dami-daming kailangan pag lumaki yan. Mas dadami pang ang trabaho. Pangatlo, pag gumanda yan, mas maraming taong pupunta dito. Alam nyo ito hindi biro ito para sabihin ko sa inyo First impression last. Yan ang totoo. Pagdating mo pala, ang pangit-pangit na kagad, nakakabuisit na kagad. Honestly ako sobrang gusto kong pumunta ng mga Hong Kong. Bakit? Airport pa lang ang ganda na Gusto ko magtagal sa loob ng airport bago lumabas. Gusto mo bago ka umalis ng airport papuntang Maynila. Bago ka umalis ng airport, bago ka umalis ng Hong Kong, gusto mo magstay doon, mag-ikot-ikot. For sure, mas maraming store na magagawa pag ni-rehabilitate yung NAIA. It will generate jobs. So, tablado si Nograles. Pangalawang sinabi niya, hindi na daw magsasama yung Megawide at saka yung isang corporation na gumawa din sa Cebu. Pinabulaanan din yan. Nag-submit na sila itong parang Indian to mga itong company na ito at saka yung Megawide, nag-submit na sila ng proposed plan for NAIA. So pinabulaanan din nila yung sinabing kasinungalingan di umano ni Nograles. So yun yung pangalawa. Ngayon naman, hindi siya nakontentong banata ng Megawide. Binanata naman niya ngayon itong si Tugade. Kala niya, magkakapogi siya. Kala niya, maano yung tao. Sa dami-dami naman. Parang awa mo Nograles. Sa dami-dami naman ng napakagaling na secretary. Si Tugade pa pinagtripan mong incompetent. Okay ka lang? Ang kapal na mukha mong animal ka. Ang kapal-kapal mo. Yan nga si Sec Tugade, isa sa pinakamasipag. Si Sec Tugade, isa sa pinakamaraming nagawa. If not the best sa akin, sa pananaw ko for my own opinion, si Secretary Tugade ang isa sa the best talagang sekretary ni Pangulong Duterte. Sasabihin mo, incompetent animal to? Pangatlo ito. Yung mga pagbabago ngayon sa NAIA, which is nakita naman natin, meron naman. Okay? Huwag naman natin sabihin, kung dati bulok na bulok, ngayon, maganda na kahit papaano. Okay? Pero we want better. Kasi nga we want maayos pa to, may rehabilitate talaga ng todo-todo. Pero yung ngayon, better na siya kaysa naman noon. Nakalimutan nyo na yung laglag bala? Doon nga ang panahon ni Pinoy, laglag bala, di ba kaliwat kanan laglag bala yan? Ngayon laglag panty na lang. Tsaka laglag brief. Hindi dahil sa hindi ko bastos yun. Dahil napakaganda siyempre, pagka nagpagpasok mo dyan, malaglag yung panty mo ba? Ganon. Yun ang ibig sabihin nun. Dati laglag bala, grabe yan. Tapos sasabihin mo, walang nagawa. Incompetent si Tugade. Ano pa ang palusot mo? Para kargahan mong hindi magawa yung NAIA. Sa totoo lang iniisip ko nga, ano kayang nasa utak nitong Jericho Nograles na ito? Anong nasa utak niya? Ba't niya pinipigilan? Track record. May track record ang Megawide. Ang ganda ng Cebu Pumunta ka na Cebu, hinayupa ka na makita mo.
Ang ganda-ganda nun. Yung mga taga Cebu nga, proud na proud eh. Hindi pala laglag bala, tanim bala pala. Oh, di ba? Pangalawa, aside from track record si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, kunin nyo na lahat basta magbidding kayo. Sa sobrang bangha niya sa Cebu International Airport. Tapos gayon, sasabihin mo naman incompetent si Togade. Ano meron? Brad, ano meron? Honestly, ano meron? Kasi ito lang ang iniisip ko eh. Gusto niyong ibigay sa iba. Hindi sa mega wide. Yun lang iniisip kong iba eh. O, baka umiepal ka lang para sa 2022 umingay yung pangalan mo kahit mabaho. O. Or, talagang medyo sablay na sablay ka talaga. Bantakin mo. Grabe ho, sa lahat ng titirahin niya si Tugade. Sablay ho yan, Brad. Sablay talaga. Ang inang niya, no? Baka talaga feeling ko, ako ito opinion ko lang, hindi to totoo, opinion ko lang ito ha. Baka naman may gusto kang ipasok na iba, kumpanya, nagagawa ng NAIA. Ha? Eh sino ba mga gumagawa ng NAIA? Ay ng airport. Sino ba? Baka naman. Baka naman. Kasi sino ba namumuno ngayon dyan sa kamera? Kanino ka ba? Kaninong tao ka ba? Kayo na lang mag-connect. Kaninong tao ba yan? Sino ba ang sinipsipan niya nung labanan ng speakership? At sino naman yung may bata doon sa speakership? At sino naman ang planong gumawa ng... sino itong kumpanya o oligarch na to na gumawa ng ibang airport? Baka naman. Kala mo, Brad, ha? Kala mo, ha? Kala mo, di ka mapapagalataan. Oh. Diba? Connect the dots na lang, ha? Ayun na lang bahala mag-connect. Isip na lang tayo. Marunong naman siguro tayo mag-isip. Ha? Ang tanong may nilalabi ba itong kongresista na ito? Yan ang tanong ng bayan. Bakit ayaw mo itong mega wide? Bakit? Bakit? Ang ganda ng record. Ano meron? May gusto kang ibang gumawa? Kanino ka close? Sinong pinotektahan mo? Sinong speaker pinotektahan mo noon? Kanino to speaker na ito? O, kayo na lang mag-conclude. Ito bang pumoprotekta sponsor ng speaker na ito may ginawang airport? Pinis na. Pinis na ang labanan. Oh. Ito hindi ako wala man ako sinasabi. Pero kayo na lang mag-connect. Ha? Bakit ayaw niya ito ang gumawa? Baka talaga kasi iniisip ko bakit? Anong meron? Anong meron? Bakit mo pinipigilan tong gumawa? Wag na tayo magpaikot-ikot na magdadahilan ka pa na kasi may ebidensya, Si Pangulong Duterte na nagsabi. Si Tugade approve din dyan. Ikaw lang yun ang gugulo. Ikaw lang yung nag-iingay. Ikaw lang yung putak ng putak. Kakesyo may ganito. Erlinda Zulweta, salamat po. Oh, yung sabihin, gusto mong palitan tong mega wide na gumawa ng Cebu International Airport na first class. Ikaw lang may gusto niyan. Sino gusto mo ipasok? Sino ba malapit at konektado sa'yo? Ito bang konektado sa'yo gumawa rin ng airport? Pinista. Alam na this. Araw-arawin natin tong animal na ito Alam naman natin uso yan dyan sa kamera tingnan niyo yung mga kwarto ng mga yung mga abang-abang dyan, mga abangers. May abangers din dyan sa kamera. Kasi doon nga may mga abangers Yung abang lang abang, yun? Mga representative ng mga malalaking company, abang-abang lang sila sa mga congressman, ilalabi. Luma na yan, Brad! Yung mga labi-labi. Oh. Diba? Sabi, sa lahat talaga siya lang ang nag-iingay, no? Bakit kaya? Hindi kasi someone has to attack. Yan lang lagi yung tatandaan para ma-discredit. Kasi alam naman natin, ito alam mo nakakalungkot pero totoo to. Napanood ko yung yung tanda ninyo, 'di ba? Binanatan to si PNP Chief Albayalde ng time na yon. Nung after niya isa sa mga sinabi niya, meron kasi siyang
hindi pinaboran na opisyal na may nilalakad sa PNP. Uso po kasi talaga yan, Brad. Uso lang talaga ho yan sa Pilipinas yung lakad system. Yung gusto mo alam ko ho yan eh. Alam mo kung bakit? May mga kakilala ho ako na ginaganyan si Mocha noon. Nung alam nilang malapit si Pangulong Duterte, paulit-ulit sa speech niya. Muka, ganun ang ganun. Ang dami hong mga lumalapit. Yung, uy, di ba manager ka pa ni Mocha? Iano mo naman tong recommendation, pahingi naman ng recommendation from Mocha para ibigay dito at maiangat na bilang official to. Sabi ko nga si Mocha pa lang yun, ha? I mean, kasi ang kanilang assume is malapit siya kay Pangulong Duterte at pag si Mocha nag-abot, na. Tawa nga ng tawa si Mocha sa kanila eh. Sa totoo lang sinasabi ni Mocha, ano ba akala ninyo? Porque binabanggit ako ni Pangulong Duterte, ilalapit ko na yung mga hindi ganun eh. That's not how Duterte works. Akala kasi nung iba, ganun pa rin yung sistema ng pamahalaan ngayon. Paano ko nalaman? Kasi ito, sa akin ko na lang, sa inyo ko na lang ikwento ito ha. May lumapit sa akin, okay? Kasi nalaman niya may tinitira daw ako sa Congress. Sabi niya sa akin, alam mo ba, Bay? Sabi niya, bakit? Pwede bang patulungan naman ako kay kay Senator Toot? Sabi niya, bakit? Kasi, official na ako. Ito, mataas na official to ha. Official na ako sa departamentong Toot. Sabi niya, kaya lang, nasilip ko. Pinapatanggal ako ni Congressman Toot. Ha? Pinapatanggal niya ako at may recommendation letter na may pinapasok siyang iba. Sabi niya sa akin, ang hinihingi ko lang naman tulong kay Senator Toot. Wag akong tanggalin. Hindi ko naman sinabing ipasok ako at gawing opisyal. Opisyal na ako doon eh. Ito na yung aking posisyon. Ang problema, nakita ko may recommendation si napakalakas na congressman, napakalakas na congressman. Napakalakas talaga. Pag sinulatan ng recommendation letter at pinatatanggal ako. Alam ko, binabanata mo itong congressman na ito, baka pwede mo ako matulungan. Alam mo, sagot ko sa kanya, sorry sabi ko, sorry boss, wala ako. Hindi ko, kakilala ko man niya mga yan, nakaka-text ko man sila, pero hindi ko ganun kapal ng mukha ko. Nalalapit sa ko, boss, baka naman, bikini man. Hindi talaga eh. Alam mo yun, never namin naging ugali ni Mocha yung maglalapit ng, boss, bikini man si ganito, bikini man, pwede mo namang tulungan, wala kaming ganun. Kasi sa amin, tulong lang sa mga kailangan tulungan. Pero yung posisyon, may problema nyo yan. Tapos pag nagkakalat kayo, nagloko-loko kayo, kami mayayari, di ba? Anong point ko dito? Hindi ako nagyayabang. Ang point ko dito, talagang ganyan ang kalakaran sa gobyerno. Lakaran, recommendation. So, hula ko lang naman. Okay? Hula ko lang naman, ha? Hula ko lang. Opinion ko lang. May nagpalakad dito. Merong gustong pumasok na iba. At nagpapatulong.